Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahan, Lord. Mga kasalanan ko'y iyong pawin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bagaman lagi mong ginaganap ang pagliligtas sa lahat, subalit ngayon higit mo itong kinukus ang aming ikagalak, tunghayin mo kaming iyong mga hinirang upang ang iyong pagtulong at paglingap na maaasahan ay siyang magpatatag sa mga kaanib ng iyong sambayanan at sa mga magiging kaanib ng pagsapit ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang pinasasabi ng Panginoon. Titipunin ko ang mga Israelita mula sa mga dakong kinatapunan nila upang ibalik sila sa sarili nilang bayan. Sila'y pag-iisahin ko na lamang. Isa lamang ang magiging hari nila, hindi na sila mahati. Sila'y gagawin kong isa na lamang kaharian. Hindi na sila sasamba sa Diyos-Diyosan ni gagawa ng kasuklam-suklam na mga bagay o anumang paglabag. Hindi na sila tatalikod sa akin. Lilinisin ko sila. Sila ang magiging bayan ko at ako ang magiging Diyos nila. Isang tulad ng lingkod kong si David ang magiging hari nila. Susundin na nilang mabuti ang aking mga utos at tuntunin. Sila'y doon na maninirahan sa lupaing tinirhan ng kanilang mga ninuno, sa lupaing ibinigay ko kay Jacob. Sila at ang kanilang mga anak at magiging anak ng mga anak ay doon mananatili habang panahon. Isang haring tulad ni David na aking lingkod ang magiging pinuno nila magpakailanman. Gagawa ako ng isang tipan sa kanila. Ito ay tipan ng kapayapaan at mamamalagi magpakailanman. Pagpapalain ko sila at pararamihin. Itatayo ko sa kalagitnaan nila ang aking templo. Ako'y mananatiling kasama nila magpakailanman. Ako ang magiging Diyos nila, sila ay magiging bayan ko. At kung mananatili sa kalagitnaan nila ang aking templo, malalaman ng lahat ng bansa na akong Panginoon ang humirang sa Israel upang maging akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Mga bansa,
Pakinggan niyo ang sabi ng puon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Sapagkat tinubos ng poon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas. Aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Siyon, tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng poon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga. Makikigalak pa rin ang mga binata at matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Di ba't sadyang may kapwa ang sarili? Dapat hainan ang pagsisilbi at mamangha. Ika'y tatalisay, Pagsaka sa kapwabuhay mo ay naalay. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap. At tandaan, ganyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayuri. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa kanya. Ngunit ang ilan sa kanila ay pumunta sa mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Kaya tinipon ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo ang mga kagawad ng Sanhedrin. Ano ang gagawin natin? Wika nila. Gumagawa ng maraming kababalaghan ang taong ito. Kung siya'y pababayaan natin, mananampalataya sa kanya ang lahat. Paririto ang mga Romano at wawasakin ang templo at ang ating bansa. Ngunit isa sa kanila, si Caifás, ang pinakapunong saserdote noon, ay nagsasabi ng ganito, ano ba kayo? Hindi ba nyo naisip na mas mabuti para sa atin na isang tao lamang mamatay alang-alang sa bayan sa halip na mapahamak ang buong bansa? Sinabi niya ito hindi saganang sa kanyang sarili lamang. Bilang pinakapunong saserdote ng panahong iyon, hinulaan niyang mamamatay si Jesus dahil sa bansa. At hindi dahil sa bansang iyon lamang, kundi upang tipunin ang nagkakawatak-watak na mga anak ng Diyos. Mula noon, binalangkas na nila kung papaano ipapapatay si Jesus, kaya't hindi na siya hayagang naglakad sa Judea. Sa halip siya'y nagpunta sa Ephraim, isang bayang malapit sa ilang, at doon siya nanirahang kasama ng kanyang mga alagad. Nalalapit na ang pista ng Paskwa, maraming tagalalawigang pumunta sa Jerusalem bago magpaskwa upang isagawa ang paglilinis ayon sa kautusan. Hindi nila nakita si Jesus sa templo, kaya't nagtanungan sila, ano sa akala niyo, paririto kaya sa pista o hindi? Ipinag-utos ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo na ituro ng sino mang nakakaalam kung nasaan si Jesus upang siya'y maipadakip nila. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Kaya po ba ninyong magsakripisyo ng inyong sarili para sa iba? O
mas kaya ninyong isakripisyo ang iba para sa inyong sarili. I believe iniisip natin madalas, mahirap magsakripisyo ng ating sarili para sa iba. Pero sinasabi ko po sa inyo, mas mahirap. In a sense na mas delikado, mas nakakatakot kapag tayo ay nagsasakripisyo ng iba para sa ating sarili. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang pagsasakripisyo ng mga skriba at ng mga pariseyo, ng mga matatanda ng bayan, ng mga saserdote, kay Kristo at sa mga tao para sa kanilang sariling kapakanan. Ang konteksto po kasi, marami nang naniniwala kay Kristo during this time. Kasi remember, ang dami niya nang nagawang kababalaghan. Sabi nga ni San Juan, sa panulat ni San Juan, sa kanyang theology, ito yung mga signs na si Kristo talaga ay Diyos o isang makapangyarihan. Pinakahuli yung pagbuhay niya kay Lazaro. Nasabi nga po natin noong nakaraang linggo, ibang level na milagro. Kaya marami nang naniniwala kay Kristo. And that was very good. Maganda yon. Mabuti yon, lalong-lalo na para sa mga tao. Pero walang pakialam ang mga Pariseyo, ang Sanhedrin, ang mga skriba, ang matatanda ng bayan sa ganyan. Sa kabutihan ng mga tao, no? Kahit paanong benepisyo ang maibibigay niyan. Basta ang mahalaga sa kanila, manatili ang kanilang kapangyarihan. At para dyan, kahit sino, kahit ilan, kaya lang isakripisyo. Kahit lahat, sino man o ilan man ang masaktan o mapahamak. Hindi po kaya itong isa sa mga malaking dahilan kung bakit may gera, kaguluhan ngayon. Sasabihin ng mga leader ng mga bansang yan, nagmamalasakit sila para sa kanilang mga kababayan? Come on. Kung nagmamalasakit sila, bakit nila hinahayaang mamatay ang marami sa kanilang mga kababayan? Kung nagmamalasakit sila sa iba, bakit pati iba dinadamay nila? Wala na bang ibang paraan kundi gera na lang? Abay kung gera na lang, bakit hindi sila mismo ang magpatayan, di ba? Kaya may kutob po ako, nagganit sa kapangyarihan ang mga leader ng bansang ito o ang ilang mga leader ng bansang ito at naisasakripisyo tayo. Lalong-lalo na yung mga diretsyong naapektuhan ng gerang ito. Dito sa atin, hindi ako naniniwala na walang kumandidato at walang naging politiko na magaling, matalino, at ang tanging intensyon ay ang kapakanan ng mga Pilipino. Hindi ako naniniwalang walang kailanman kumandidato o naluklok sa pwestong ganyan. Siguradong meron sapagkat hindi naman pababayaan ng Panginoon ng kanyang bayan. Pero anong ginagawa ng mga korap, yung mga ayaw masaling sa kanilang kapangyarihan, yung ayaw na may humadlang sa kanilang mga masamang balakin. Ayun, pinagkakaisahan, di ba? Fake news, sinisiraan. Yan, daming mga Pilipinong mapaniwala sa mga fake news. So yun, sila itong nananatili sa kapangyarihan. Samantalang yung mga padala ng Panginoon para ihaon ang bansang ito sa kahirapan, sinasayang. Gayunpaman, wag po tayong mag-focus sa iba, sa ating sarili, sapagkat aminin man natin o sa hindi, ito ang ugat ng marami nating mga kasalanan, kundi man lahat ng ating mga kasalanan, yung pagiging makasarili. Ito ang dahilan kung bakit kapag nasa simbahan ka, ayaw mong paikutin yung electric fan para ang lahat ay mahanginan. Gusto mo i-cool ng. Ito ang dahilan kung bakit nagpapa 5-6 ka. Kasi kung hindi naman papatulan yung pagpa 5-6 mo, hindi ka naman nagpapautang. Ito ang dahilan kung bakit nagdadaya ka sa negosyo, sa trabaho mo. Ito ang dahilan kung bakit hirap na hirap tayong tumulong sa ibang tao. Ito yun. That silent or quiet scene of self-preservation at the expense of others lurking in our hearts. Yan ang cause of our many sins. Nagsasakripisyo tayo ng iba para sa ating sariling kapakanan na parang ang dali-dali sa atin. Ay sinisigurado ko po sa inyo, again, mahirap yan. In a sense na delikado yan. Nakatatakot yan. Bakit? Sapagkat kung ang magsakripisyo tayo ng ating sarili para sa iba ay may gantimpala. Siyempre, conversely, yung isakripisyo natin ang ating kapwa para sa ating sarili ay may parusa. O di ba sabi ng Panginoon, kung anong ginagawa natin sa iba, lalong-lalo na sa mga maliliit na nasa ilalim ng ating kapangyarihan, ginagawa natin sa Kanya, pananagutan natin sa Kanya. Narinig niyo naman po siguro, again, balik tayo dun sa sinabi ni Caiphas dito na may masamang intensyon. Pero anong ginawa ng Diyos? Ginawa niyang magandang propesiya ito na hindi alam ni Caiphas. He was making a prophecy. Ano yung propesiya? Ito talaga yung gagawin ng Panginoon. Isasakripisyo niya ang kanyang sarili para sa bayan. Hindi lang para sa bayan ng mga Hudyo, kundi para sa buong bayan ng Diyos, sa sangkatauhan. Abay, akalain mo po ninyo na si Caiphas habang sinasabi ang mga salitang ito,
Pangit ang kanyang intensyon. Yung pangit na intensyon na yon, binago ng Panginoon yon. Katulad nung, di ba, sasabihin ng mga Hudyo, huwag mong isulat na hari ng mga Hudyo. Sinasabi nila kay Pilato. Ano sabi ni Pilato? Ang naisulat ko na. Kaya meron tayong titulo ni Kristo, hari ng mga Hudyo. Pero originally, yung title na yan, pangungutya yan. Pangungutya yan. O nakita nyo na? Ginawa nilang pangungutya. Ano ginawa ng Diyos? Minarapat niyang kutyain si Kristo para maipahayag kung ano talaga ang totoo. Totoong hari talaga yung kinukutya ninyo. Ito yung sinasabi sa karanasan ni Joseph in the Old Testament. What you meant for evil, God meant for good. Kung ano yung inintensyon yung masama, ginawa ng Diyos na mabuti ang kalabasan. Ano ibig sabihin nito? Na sa gitna ng mga pangit nating ginagawa, ng ating pagiging makasarili, ng ating pag-isip lamang ng kapakanan natin at the expense ng kapakanan ng kapwa natin, buhay ang Diyos, kumikilos ang Diyos, gumagalaw siya. Kaya sa mga ginigipit dyan, sa mga inaapi dyan, sa mga iniisahan dyan, sa mga pinaiikot dyan, sa mga niloloko dyan, huwag kayong mag-alala. Kayong mawawalan ng pag-asa. Ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay kumikilos. Hindi niya kayo pababayaan. Pero sa mga tao namang dyan, iniisip lamang kanilang sariling kapakanan at the expense ng iba. Sa mga mapanlait dyan, sa mga mapagpaikot dyan, sa mga mayabang dyan, sa mga pobre dyan, sa mga walang puso dyan, sa mga dahilan ng kahirapan ng mga tao dyan. Nakaw, sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang siyang maghihiganti sa inyo. Besides, if we are sacrificing ourselves for the sake of others, we are becoming like Christ. Conversely, when we sacrifice others for ourselves, we become like the evil one. Yung pagsasakripisyo ng ibang tao para sa ating sarili, hindi na makatao, hindi pa makadus yan, makademonyo yan. Kaya meron tayong paglalagyan kapag hindi natin tinigil ang kasalanan yan. Napakapalad natin kung dahil sa atin ay nabibless ang kapwa natin. Kasi ang Diyos ang siyang gaganti ng kabutihan natin. Pero napakakawawa natin kapag tayo ay nagsasakripisyo ng kapwa natin. Kapag tayo ang ginagamit at nagpapagamit sa demonyo para argabyatuhin, pasakitan, pahirapan ng kapwa natin. Wag, parang awa mo na. Matakot ka. Mahirap yan. Mahirap. Mahirap yan, Brad. Mahirap yan, Boy. Mahirap yan, Mars. Mahirap magsakripisyo ng iba para sa sarili. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Ako ng awa, patawad sa mga pagkakataong iniisip ko ang sarili ko na ikinahirap, ikinaiyak, ikinasakit ng puso, ng ulo ng kapwa ko. Sa mga pagkakataon na lamang ako, naloko ako, at nawalan ako ng pakialam sa iba. Basta okay ako, pasensya na.
Alam ko kung gaano kabigat na kasalanan ito, hindi ko na uulitin. At kung ako naman ang nasa kalagayan ngayon ng mga inaampi, iniisahan, niloloko, pinapautang ng may malaking tubo, aasa ako sa iyo. Mayroong hindi mo ko pababayaan. Ikaw ang aking magiging tanggulan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap. Pero maniwala ka kapatid, magiging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Ibababa ng Diyos ang nagpapakataas, ang mga nanlalait, ang mga nangapi, ang mga nangisa, ang mga nanluloko, ang mga nanlalamang. Itataas niya ang mga nasa ibaba. At patuloy na nagpapakababa, patuloy na nagpapakabuti sa kabila ng mga pangit na pangyayari. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon, magpakailanman at magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Buhay pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo, amang mapagmahal, ngayon sa iyong hapag, kami nag-aalay. Alak at tinapay, alay ng iyong bayan, buhay pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo, amang mapagmahal. Manalangin tayo upang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sabayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ay iyong dinudulutan ng walang hanggang buhay sa pagkapahayag namin ng pagsasampalataya sa iyong ngalan, sa pagdiriwang ng muling pagsilang nung kami binyagan. Tanggapin mo ang aming mga alay at panalangin upang ang mga umaasang magiging kaanib ng sambayanan ay huwag masiphayo sa kanilang inaasam at ang mga umaas ng patatawarin sa kasalanan ay tumanggap ng kanilang nilulunggating kamtan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagkapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan.
Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Nibot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalot sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa, ni Leo na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo, at ang Tanang Kaparian, alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating pagdasal ang ating mga kakilalang yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, ay pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
Adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisain sa iyong kalooban, sa mga Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Bigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po, Espiritu. Kordero ng Diyos na nag-aalis Ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito, sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong inaaneyahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. iyong alipin, manatili sa pag-ibig mo, Panginoon. Munting ang handog ko sa iyo, sa tingin mo, halaga higit sa ginto. Pagkat Diyos ko, Panginoong hinahanap, sa pag-ibig magiging tapat ang puso ko. Pagkat Diyos ko, Panginoong hinahanap, sa pag-ibig magiging tapat ang puso ko. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa katawat dugo ng anak mo, ay maging hindi nawa na iba sa kanya, sa pagtataklay ng buhay mong sa amin na ay kanyang pamana, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin o mahal na Birhen ng Lasalet, Ina ng Pag-asa, ikaw nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama.
Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mo'y ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag nawang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibakan namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparang din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwatian ng Diyos sa may tuluyang matupad siya nawa. Mahal na bira ng lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang batid kaming mga dumudulog sa iyo. Salamat po. Marami pong salamat sa mga tulong na binibigay ninyo. Nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba at makapag-promote ng devotion sa Our Lady of Lasalette. Thank you. Ang Diyos na po ang bahala sa inyo. Salamat po. Patuloy niyo po sana kaming pagtiwalaan para mas marami pong maabot ang inyong mga tinutulong. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal ng Diyos, ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Thank you Diyos. rin po. aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging darisay. Ang birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsindang sa nalinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay